Sa mundo ng mga pinakamatitibay na off-road SUVs, may isang pangalan na hindi nawawala sa listahan at patuloy na mas nangunguna sa merkado sa buong mundo dahil sa lakas, tibay at tatag nito sa kahit saan mang lugar o kalsada mo maidaan. Ang modelong ito ay mula sa #1 trusted brand dito sa Pilipinas na Toyota. Aalamin natin ang kabuuang detalye ng kanilang bagong SUV car, bagay na bagay rin sa kalsada ng Pilipinas. Yan ang iisa-isay natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman bigyan po itong click sa subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang legendary Toyota Land Cruiser at Toyota Fortuner ay maigting na inaabangan ng bagong update nito ngayong 2027 dahil sa kanilang bagong dynamic style, features at mga modernong performance na mas kakailanganin natin sa panahong ito. Lalo pat mas tinatangkilik ng marami ang eco-friendly car, fuel efficient, ngunit hindi magpapauli sa power delivery. Ang dalawang modelong ito ay usap-usapan ng by next year ang possible launch. Pero may isa pang bagong SUV ang Toyota na talagang kabibiliban mo. Dahil gaya ng Fortuner at Land Cruiser, isa rin ito sa legendary SUV na talagang matinik sa kahit anumang trail condition, na sulit, reliable at mas moderno na ngayon. Ang bagong Toyota 4Runner 2027. Mas aggressive na ito at mas modern at mas malakas na ito kaysa sa dati. Ito ang bagong Toyota 4Runner na talagang aagaw sa atensyon ng marami. Isang SUV na ginawa para sa adventure, pamilya at matinding off-road performance. Na pagdating sa exterior design nito, hindi nawawala ang classic boxy look ng 4Runner. Pero ngayon ay mas modern at mas muscular na ito. Halata mo kagad na kayang-kaya nitong sumabak sa mahihirap na daan. Mas malaki ang front grille nito, may bagong C-shaped LED headlamps at naka-redesign din ang front bumper. Mas malalapad na rin ang mga fenders art nito kasama ang aggressive skid plates para sa kabuang rugged look ng 4Runner ngayon. Nakabuild ito sa TNGA-F platform ng Toyota, isang matibay na build quality na parehong platform na ginagamit rin sa bagong Tacoma at Land Cruiser. Kaya naman talagang mas matibay na ngayon ang chassis nito, mas stable sa highway at mas handa sa matinding trail driving. Pagdating sa engine performance, sa ilalim ng 4Runner ngayon ay may bagong 2.4 liter turbocharged engine na kayang gumawa ng humigit kumulang sa 278 na horsepower at 317 Nm ng torque. Kasama nito ang 8-speed automatic transmission na may rear-wheel drive at available ang full-time 4-wheel drive system para mas makapag-navigate kahit sa malalalim na lubak, ababato at mga bundok-bundok. Bukod pa riyan, isa pang bagong version o variant nitong Toyota 4Runner 2027 ang talagang mas pinuno ng maraming kakayahan at maraming mga katangian kung nabibitin ka pa sa mas mababang variant nito. Ang bagong pinaka-hardcore na version nito na may kasamang iForce Max hybrid setup na kayang gumawa ng humigit kumulang sa 320 horsepower at napakalakas na torque para sa off-road driving. May mga kasama rin itong package features para sa mga trail condition gaya ng locking rear differential, crawl control, multi-terrain select, may disconnecting sway bars at kasama pa ang advanced off-road suspensions na talagang hindi lang sa matitibay ay mas tumatagal pa. Kaya nitong humatak ng mabibigat na trail at kaya ring magbundok at umahon sa mas matatarik na lugar o kaya dumaan sa putik, bato at disyerto. Kasama pa niyan ang mahigit sa 20-inch size na mga gulong nito na ready for off-road na rin. Pagdating sa interior, sobrang layo na ng improvement ngayon ng 4Runner kumpara sa lumang generation nito. Ilagyan ng bagong cabin na mas premium na ngayon, na may soft touch materials, malaking digital screens para mas malinaw ang mga driving info at mga notification. May ambient lighting din ito at mas modern na ring tingnan ang dashboard layout. Available rin sa bagong 4Runner ang heated at ventilated seats. May panoramic sunroof pang kasama para sa cool na view sa taas ng bubong nito. May mga wireless charging pad at power folding third row seats na nagpapalaki naman ng space sa rear compartment. Kung tatanungin mo kung kasya ba dito ang buong pamilya, oo, dahil 7-seater pa rin ang modelong ito. Perfect sa family, road trips at long drives. Gusto ng malaki, sapat, maluwag at komportabling sasakyan, kaya nitong modelo. Pagdating sa technology, mas advanced na rin ngayon itong 4Runner kaysa sa dati. Ang mga standard features nito ay may kasamang wireless Apple CarPlay, Android Auto, mga USB-C ports,
para laging connected rin ang mga pasahero nito. Sinamahan pa ito ng digital key system at bagong Toyota's latest infotainment software na mayroon na ring built-in navigation. Medyo malaki na rin ang infotainment screen display na may sukat na 14-inch touchscreen na kapares ng 12.3-inch digital instrument cluster nito. Bukod pa riyan, puro naka JBL brand ang mga speaker nito kaya premium ang sound system. Sinamahan pa ito ng 360-degree trail cameras kasamang nakukuha ang nadadaanan sa ilalim nitong sasakyan para makikita kung safe pa ang dinadaanan o kailangan nang mag-adjust para hindi mauwi sa panganib. At speaking sa panganib, nilagyan rin ito ng mga safety features. Hindi mawawala sa bagong Toyota 4Runner ang Toyota Safety Sense 4.0 na mas advanced, responsive at mas marami kumpara sa dati. Mayroon na kasi itong adaptive cruise control, may lane departure warning, automatic emergency braking na kusang nagpipreno kahit hindi mo biglang matapakan ng brake nito kung may hindi inaasahang mababangga. Sinamahan din ito ng blind spot monitoring at rear cross traffic alert. Kaya kahit hindi ka masyadong alerto kung may ganitong mga safety features ka, ay para ka na rin nakabili ng isang bagong modified car na parang sa bagong generation. At meron pa itong kasamang driver monitoring system na kung saan nasisense naman ito kung inaantok, lasing o kaya naman inaatake o masama ang kalagayan ng driver. Sa puntong ito, ang driver monitoring system ay kokontrolin ang pagmamaneho mo o kaya naman hindi na patatakbuhin ng sasakyan at mag-o-automatic on ang hazard system para automatic na tatabi sa gilid ng kalsada. Kaya naman mas ligtas na ngayon itong bagong Toyota 4Runner 2027 kahit sa city driving, highway at sa mga off-road adventure. Speaking naman sa off-road adventure ay talagang nakadesenyo din itong bagong SUV ng Toyota sa off-road na pangunahing kakayahan nito bukod sa city at highway cruising. Ang bagong modelo ay ginawa para sa tunay na adventure. May mataas na ground clearance size kung saan kaya ring tumawid sa matataas na tubig o mga binabahang lugar na hindi kaagad papasukin ng tubig sa loob. May solid body on frame construction na bukod sa matibay ay magaang rin. At advanced 4x4 system na kung saan tinalo na nito ang ilan sa mga off-road car ng ibang mga brand. Available rin sa Toyota 4Runner ang TRD Off-Road, TRD Pro at Trail Hunter variants na may mas malalaking mga gulong para hindi mo na kailangan palitan pa o iset up sa aftermarket. May kasama na ring mga Fox shock absorber, may built-in steel skid plates na rin para mas protektado ang mga under suspensions at iba pang mga under spare parts components. Meron din itong built-in roof racks kaya tray na lang ang bibilhin mo na pangkaragdagang lagayan ng mga gamit. Pagdating sa fuel economy, kahit mas malakas na ngayon itong bagong Toyota 4Runner ay mas inimprove naman ang fuel economy nito. Iyan din kasi ang pinagtuunan ng brand na Toyota sa panahon ngayong tumataas ang presyo ng gasolina. Kaya naman ang kanilang mga bagong sasakyan ay talagang mas fuel efficient na. Gaya nitong Toyota 4Runner na may standard turbo model ay tinatayang nasa 14 to 16 km per liter ang fuel consumption na talagang mas matipid na sa klase nito. Habang ang hybrid version naman ay maaaring umabot sa around 22 to 25 km per liter kapag combined ang electric power at ang natural engine fuel. Kaya naman masasabi mong mas matipid pero hindi nawawala ang lakas. Kaya pa rin itong umabot sa kabuuang bilis mula 180 km per hour hanggang sa 200 km per hour. Sa kasalukuyan, official pa lamang itong inilalabas sa US market at may ilan na rin namang nagmamay-ari sa Pilipinas ng mga old version na Toyota 4Runner. Pwede ka rin namang magkaroon agad nito kung magpapa-import ka. Pagdating sa presyo, ang Toyota 4Runner ay inaasahang magsisimula sa $44,000 ang halaga na kung direktang i-convert sa Philippine peso, malamang sa malamang ay aabot lamang ito sa mahigit 2.5 million peso. Habang ang top of the line variant naman ito na TRD Pro ay maaaring umabot sa hanggang 3 million o higit pa. Itong bagong Toyota 4Runner 2027 ay kombinasyon ng matinding off-road capability, modern technology, premium comfort at legendary Toyota reliability. Isa itong SUV na kayang sumaba kahit saan mula city streets hanggang sa pinakamahirap na trail. At para sa maraming fans, ito pa rin ang isa sa pinakaastig at pinakamatibay na SUV sa buong mundo. Mula 1990s, marami nang nagkaroon nito sa Pilipinas na hanggang ngayon ay mabibili mo pa rin sa mas mahal na presyo. Kahit mga second hand buyers na ay namamahalan pa rin dito
dahil nga sa quality, tibay at ganda ng performance ng modelong ito. Sa wakas, inilabas na ang pinakabagong makapangyarihang SUV ng Toyota brand na isa pang hari ng off-roader, ang Toyota 4Runner 2025 model. Sa mga hindi nakakakilala dito, ito ay matagal na ring inilabas noong year 1984 pa sa pinakaunang bersyon nito at isa sa nagbigay ng magandang reputasyon sa Japanese automaker brand bilang isang mabentang 4-wheel drive pickup truck na may kasamang body cabin space on frame utility. Alam niyo kung bakit? Dahil bagamat isang off-roader car na klase, ito ay kaya pa rin magbigay ng isang komportabling biyahe kahit sa malalayong gamit. Kaya nitong daanan ng anumang susukal na kagubatan at kabundukan ng hindi kayang puntahan ng ibang mga sasakyan at hindi nahihirapan. At ngayong taon sa ika-6 na henerasyon na nitong modelo, ang Toyota 4Runner ay mukhang mas magugustuhan palalo ng marami sa atin, lalo na kung makilala mo pa ito. Bukod sa nakakaagaw ng atensyon ng datingan nito, ang external na appearance ay may all-rugged athletic design, high-lifted body ay kapansin-pansin din kasi parang kumpleto na sa accessories package. Yung tipong parang wala ka nang naiisip na idagdag pa dahil mukhang nandito na lahat. May kasamang malalaking klase ng gulong na sadyang nakadisenyo na para sa mga terrain o off-road condition. May mataas na ground clearance size at iba pang mga premium parts gaya ng standard Bilstein shock absorber na may malalaking spring at TRD upgrade. May malalaking fender cladding o wheel arch garnish at may built-in snorkel na hingahan nito sa oras na may dadaan sa malalalim na katubigan. Kaya hindi ka rin matatakot dito na gamitin sa mga bahaing kalsada dahil hindi basta-bastang papasukin ng loob at ang makina nito. At highlighted din sa modelong ito ang nagbibigay ng itsura dito, ang power bumper at tayo na nagbibigay rito ng mas kaakit-akit na disenyo. Ang lahat ng mga ilaw mula sa harap at likod ay fully compact LED type na klase. Ang format hugis nitong Toyota 4Runner ay ibinase sa engineering platform ng brand na tinatawag na TNGAF na ginagamit din sa full-size SUV na parehong ginagamit sa ilan pang mga modelo ng brand kaya ng Land Cruiser, Toyota Tacoma, Toyota Sequoia at Tundra. Ang platform na ito ay gumagamit ng high-strength steel ladder frame chassis na may kasamang multi-link coil spring sa rear suspension at double wishbone naman para sa front suspension. At speaking sa mga suspensions nito, ito ay hindi basta-basta na klase at hindi basta-bastang nasisira o nadudurog sa kahit anong kalsada man ang daanan nito ng maraming beses. Sa pangmatagalang gamit ay talagang mapapakinabangan mo ang mga ito. Dinadagdagan pa ng mga features na adaptive variable suspensions na para rin sa pagpapaganda ng bounce at pagpapatibay na rin ng performance ng suspensions nito na nag-offer ng limited at platinum grade sa pamamagitan ng pag-adjust ng damping force depende sa kung anong klase ng kalsada ang dadaanan mo. Nagbibigay dito ng mas modernong gamit para mas ma-enhance ang balance, smooth at stability sa anumang kondisyon ng kalsada. At sa pamamagitan din nito ay napapanatili ang magandang performance at comfort sa loob kahit saan man. Kaya ang mostly feedback ng marami dito ay sobrang komportable mga kaibigan kahit maidaan sa malulubak. Lalo pang gumaganda ang performance nito sa off-road ride sa pagkakaroon pa ng 4-wheel drive train transmission na sinamahan pa ng multi-terrain selector system na features na may kasamang mga advanced safety features gaya ng crawl control system na nakadisenyo para maggamit sa mga mahihirap na terrain o mahihirap na daanan. Once kasi nagumana itong crawl control, ay makokontrol na rin nito ng maayos ang acceleration at braking system. Para kahit ang driver ay nakapokus at nakahawak na lang sa pag-handle ng manubela. At isa pa ang kasama nito na tinatawag namang stabilizer disconnection system mechanism. Siya ring tumutulong para mas gumaang ang pagmamaneuver. Tinatawag din sa ibang term ang sistemang ito na sway bars. Ito ang sistema na kung saan binibigyang kalayaan ng bawat gulong nito na umikot ng kanya-kanya during terrain ride. Sa pamamagitan nito ay tumitindi ang traksyon at mas nagiging makapit lalo na sa mababato, madudulas at mapuputik. Pag meron nito ang sasakyan panigurado,
mawawala ang tsansa na bumaliktad o gumulong-gulong itong sasakyan kahit ma-miss acceleration o may daan sa mga alanganing kalsada. Kaya itong Toyota 4Runner 2025 model ay masasabi mo talagang hari na ng off-roader sa dami ng mga features para sa trail adventure ride. At pagdating naman sa powertrain, ang makina nitong modelo ay katulad din sa makina ng Toyota Tacoma na gumagamit ng gasoline turbocharged engine at ng isang powerful iForce Max hybrid technology na kung saan mas nagpapalakas ng power output nito at nagpapatipid na rin sa fuel consumption. Ang engine ay may 2.4 liter turbocharged gasoline na may kasamang 2 inline 4-cylinder 16 valve at dual overhead camshaft at gumagawa ng maximum output na 278 horsepower at 370 Nm ng torque. Habang ang Max iForce hybrid powertrain system naman ay kayang magpalabas ng hanggang sa 326 horsepower at mas malakas ding maximum torque na 465 Nm. Ang lakas ng parehong sistema na nanggagaling sa natural engine at hybrid system, pag pinagsama ay parehong magbibigay ng magandang resulta sa performance, lalo na kung sa matatarik na daanan at sa mga highway passes. Kaya salamat sa pinakamagandang obra ng Toyota ngayon na panigurado mas magugustuhan ng marami, lalo na ng mahihilig mag-camp, trail adventure o yung mahihilig pumunta sa mga terrain sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Ang bilis at lakas nito kung ikukumpara natin sa previous model mga kaibigan na dati ay tumatakbo ng hanggang sa 180 to 200 km per hour, tsak na hindi pa naman nagbago ang performance nito sa pagkakataong ito. Mas pinalakas nga lang ang makina ngayon pagdating sa hatawan sa matataas na lugar at mas pinatipid din ang konsumo ng gasolina. Bukod pa dyan, kung pag-uusapan naman natin ng iba pang mga features nito na makikita sa loob, meron itong malaking sukat ng infotainment system na 14-inch size display touchscreen na may kasamang wireless Apple CarPlay at Android Auto. Para sa connectivity, sinamahan din ito ng Bluetooth connectivity at auxiliary input. May 3 hanggang sa 5 USB port at accessories power outlet socket na pwedeng pagsaksakan ng gadget. At may kasama pang wireless charging pad para sa mas mabilis na pagcha-charge. Sinamahan din ito ng maraming bulsa sa harap at likod at sa bawat gilid sa kada pintuan nito. At maraming speaker para sa mas magandang audio sound system. Nilagyan din ito ng mga automatic adjustable seats na naka-leather seat cover at may heat guard na rin. May 3 row seats na kayang upuan ng hanggang sa 7 to 8 passenger, depende sa laki. At may maluluwag din na legroom, compartment base, rear storage para sa mga bagahe. At bukod sa makikitang malaking TV screen nito, available din dito ang 12.3-inch upgraded na instrument cluster para sa mga readout at impormasyon ng mga pagmamaneho na parang isang TV screen na rin. Ang multifunctional steering wheel ay mas magugustuhan ng marami dahil sa napaka-accessible nito. Ang daming mga control sa panel at iba pang mga features. Highlighted din sa modelong ito ang tinatawag na heads-up display. Ito yung parang hologram, parang isang simpleng ilaw na may kasamang sign at notifikasyon na lumalabas na mismo sa windshield nito. Na kung saan, mahalagang impormasyon ang makikita mo dito gaya ng RPM, speed o kung ano pa man ay makikita na sa mismong windshield nito. Parang focus ng driver ay hindi na mawala sa kalsada. At meron din itong mga special features gaya ng tinatawag na rain sensing wipers. Ang wiper blade ay automatic na gagana o gagalaw sa oras na mababasa ang windshield o matutuluan ng tubig. Kahit hindi na nakaswitch pa, ay gagana na ito sa pamamagitan ng mga sensor na nakakabit dito. At ang susi naman nito ay naka-digital na. I think pwede mo itong lagyan ng password kung kinakailangan. Para nang sa ganun ay hindi basta-bastang mapagana kahit na mawala pa ang susi sa'yo, ay secured ka pa rin. At meron din itong tinatawag na roll down rear window glass. Sa tailgate, meron switch na pipindutin para automatic ding bumaba ang rear windshield glass nito na parang naka-power window system lamang. At gaya ng inaasahan,
Itong Toyota 4Runner 2025 model ay nilagyan ng makabagong Toyota Safety Sense na naglalaman ng modernong gamit ng mga safety features. Gaya ng pagkakaroon nito ng Road Sign Assistant, isang safety features na may kasamang malalakas na sensor na para ma-sense ang sign linya, mga traffic sign sa loob ng kalsada. Nilagyan din ito ng Lane Tracing Assistance System para naman panatilihin nakasentro ang sasakyan sa loob lang mismo ng magkabilaang guhit sa loob ng kalsada. Sinamahan pa ito ng Proactive Driving Assistant na automatic na nagpapagana ng brake. Nag-a-apply ng automatic braking sa oras na may daan sa mga pakurbada o kusang bumabagal ang takbo nito sa mga biglang pakurbada o yung mga mabubulaga ka na lang sa palikong kalsada. Nilagyan din ito ng automatic high beam at ng pinagandang adaptive cruise control system na kung saan as magagamit mo ng maigi lalo na sa long ride. Mas pinapagaan nito ang pagmamaneho at bigat ng traffic sa matinding pagtapak sa acceleration pedal. Kasama rin dito ang emergency braking system at ang pre-collision warning na tumutulong din para sa mas ligtas na pagbiyahe. Bukod pa dyan, itong modelo ay nilagyan din ng rear cross traffic alert system at isang blind spot monitoring. May kasama na rin itong speed sensing door lock na nagsasara ng kusang pintuan sa oras na mabit ang 20 km/h. Sobrang dami ng mga safety features nito mula sa city riding, long ride at adventure ay siguradong hindi ka mangangamba sa oras na malagay ka sa mga alanganing sitwasyon. At syempre dahil sa ito'y hybrid electronically powertrain na rin, ito ay merong driving mode system na eco, normal at sports mode at marami pang ibang driving mode system na nakapaloob dito. Bukod pa dyan, nilagyan din nito ng hill start at downhill assistant, vehicle stability control system, traction control, at may kasama na ring anti-lock braking system, electronic brake distributor at mga parking sensor. Gaya ng front and rear bumper sensor na inilagay rin dito. Maraming kamera sa harap at likod at sa bawat gilid nitong sasakyan. Kasama na rin dito ang around view monitor na makikita mo naman ang buong paligid nito sa loob sa mismong screen monitor nito. Ilagyan din ito ng tire pressure monitoring system. Kasama pa ang ilan sa mga particular safety measure gaya ng driver, passenger, knee at curtain airbags. Mula sa harap at likod ay napapalibutan na ng airbag para kahit ang mga pasahero ay hindi mapupuruan sa anumang banggaan na magaganap. Ilagyan pa ito ng crash sensor, front and side impact beams, mga seatbelt at may kasama na ring seatbelt warning. At syempre, may engine check warning system na rin ito at marami pang iba. Bukod sa mga safety features na yan, syempre hindi rin nawala sa modelong ito ang security features nito. Nilagyan ito ng anti-theft device system at anti-theft alarm. Sinamahan pa yan ng engine immobilizer system, power door lock at central locking na kung saan tumutulong dito para ma-secure itong sasakyan at upang hindi magalaw, mabuksan, mapasok ng kahit na sino mang magtatangka rito lalo na kung ikaw ay unattended. Pagdating sa dimension, itong Toyota 4Runner 2025 model ay halos kasing laki lamang din ng Land Cruiser dito sa Pilipinas. Ito ay may kabuuang haba na 482.9 cm at may lapad ito na 192.6 cm. Ang ground clearance size nito ay nasa 24.4 cm at may wheelbase size ito na 278.9 cm. Ang estimated fuel tank capacity nitong modelo ay naglalaman ng 80 liters ang capacity. Malaki-laki na rin yan at malayo-layo na rin ang mararating mo yan, lalo pat napakatipid din daw nito sa fuel consumption. Alapang na italang basihan kung ilan nga ba ang nakukonsumo nito sa kada kilometro. Pero sigurado mga kaibigan ay magugustuhan mo ang performance nito hindi lamang sa arangkada maging sa consumption. Itong modelo ay usap-usapan na rin na sana ay dumating na sa Philippine market dahil ito ay inilalabas pa lamang sa US na may estimated price sa kanila doon na $48 hanggang sa $53. Na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga rin ng mas mura naman sa Land Cruiser mga kaibigan na umaabot ng hanggang sa 2,480,000
hanggang sa 3,024,000 pesos kung sakali mang dumating na sa Philippine market. Ito ay estimated pa lamang kaya maaari pang bumaba o tumaas depende sa iyong pangangailangan at depende sa mga kakusaping dealer. Dito sa bansa mga kaibigan, kung darating man ang modelong ito, panigurado isa ito sa magiging malakas na bentahin ng Toyota Motor Philippines. Dahil nga sa napakalakas ng dating, malaking body at mas mura sa Land Cruiser, ay may malakas ding katangian para sa off-road ride. So hanggang dito lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka naman pwede pa-click ng like button na pa-comment rin ang inyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. Kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman ibigay po mag-click subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video nito. Huwag kang mayang mag-comment, kaibigan mo pa lang sa ganun, masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pa video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!